Ayun, before our start, talagang gusto ko pong pasalamatan yung ating lupit na host sa napaka-overwhelming na introduction sa atin. So before I proceed to my introduction, first of all, I would like to express my gratitude to our founders, Sir Jerjen, Ma'am Francesca Fugen, Sir Joseph Lim, Sir Miko, Sir Jed, thank you so much po sa inyo. And also to my mentor, salamat po, Mentor Wayne! Salamat po! Talagang I'm really grateful for having this kind of opportunity to share my story in front of you. Okay? Alright, hindi ko na po papatagalan. Excited na ba kayo? Alright! By the way, my name is Samson Villar. Ito po yung background ko and dito po ako nagsimula. Palakpakan naman po natin. Alright. So, talagang may mga ganun talaga na nangyayari. Okay. Sige, next slide na lang to. Alright. So, next po tayo. Next po. Sige. Ayan. So, sa mga hindi po nakakilala po sa akin, palakpakan naman po natin. Ito po yung tao na nasa harapan niyo po right now nung nagsisimula po or hindi pa po nakakita ng opportunity na ginagawa po natin. Sa karamihan po dito na nandito sa place po na ito, isa din po ako sa mga kabataan po na talagang maaga po na namulat sa realidad ng buhay po. Isa po ako dating estudyante na talagang mahirap lang din po kami. Na sa hirap po ng buhay, isa po ako sa talagang nagsumikap din. Na at my young age, isa po ako sa nagbebenta po ng flavored peanuts para masuportahan po yung pag-aaral ko. Eh dahil na din po sa hirap po ng buhay, hindi po ako masuportahan ng family ko po. Kaya gumawa po ako ng way na kahit sa maliit na tulong na binibigay ko sa kanila, na instead humingi pa ako ng baon sa kanila, ako na po yung gumagawa ng paraan para sa pangbaon ko. And doon din po ako na-open sa negosyo, na meron palang negosyo na talagang pwede ka palang maging successful kahit ano man yung background mo. Ito po, next po tayo. Ito po yung itsura ko before nung nakita ko po yung opportunity. Isa po ako sa mga kabataan na nangangarap sa buhay na makatulong sa pamilya, magkaroon ng mga bagay na dati pinapangarap lang. And isa po ako sa mga kabataan na gusto ng pagbabago sa buhay. Na yung iba na nanggaling sa kahirapan, parang tinuturing nila na imposible yung isang bagay na makuha. Pero ako, ginawa ko po siyang motivation sa sarili ko na kahit ganun po ang sitwasyon na meron ako. Nung nagsisimula po ako dito, makikita niyo po yung first picture ko po dito. Yan po yung picture ko po nung nasa barko po ako. Yan yung picture po, yan po yung time na dinesisyonan ko po na baguhin yung buhay ko. By the way, I'm from Masbate City po. Masbate is an island. It's the heart of the Philippines. So for you na makapunta ng Bicol, kailangan mo pa po magbiyahe ng barko. Bata pa po ako. Pero may pangarap na po ako na baguhin yung sarili ko. Na kahit bata pa po ako, diba? 20 years old pa lang po ako as of now. 20 years old. And almost 1.5 year ko pa lang po ginagawa yung industry ko natin. 1.5 year. Imagine, isa pa lang po ako sa mga kabataan na nangangarap sa buhay. Nung nakita ko po yung opportunity, bata pa po ako. And nung time na yon, nung nag-start ako na talagang naisipan ko na baguhin yung sarili ko, dala ko na yung mga gamit ko that time, nung nag-full time po ako. Nakikita niyo po yung mga bag ko dyan. Nasa bar ko po yan na picture that time.
And nung nag-full time naman po ako, nandyan po yung picture ko po, na talagang batang-bata pa. Imagine, nung time na inaaral ko po yung opportunity, ultimo pambili po ng notebook, wala po ako. Ang meron po ako noon is yellow pad na ginagamit ko po sa balancing sa debit card, sa pagbabalancing sa accounting kasi ABM po ako. Yan po yung ginagamit ko pang notes. Yung nandito, yung mga karamihan nandito talagang meron na sila. Ako that time wala talaga ako. Imagine pati yung headset ko po, isa na lang po yung nagpa-function pero nagpe-present pa rin po ako. Imagine po, yung charger ko, isa na lang, yung cash tape na lang po yung tumatawid po doon para makapag-charge yung phone ko. Pero kumakausap pa rin po ako. Yan po yung background ko, dyan po ako nagsimula. And yung iba sa inyo, di ba, na may phone na, may charger na, kompleto na kayo, nandyan na sa'yo lahat. Di ba? Kung nagawa ko po, di ba, nagawin ko yung mga bagay na dati kala ko imposible, alam ko po na kayang-kaya niyo din po. At the age of 20 years old po, isa lang po ako sa patunay na wala pong imposible. Next po tayo. Na from dating estudyante, ito na po ako ngayon. Hindi po nakikita yung pagbabago physically. Isa po sa mga natutunan ko sa ganitong industry, bonus lang po yung nakikita mo physically. Ang pinaka-importante po na nakita ko po dito, na nakuha ko po sa opportunity na meron po tayo, lalo na po dito sa Ascender International, is yung personal development mo. Kung sino ka, after mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Many people talaga, nagbabago sila the moment na nakuha na nila yung gusto nila. Pero dito ko po natutunan sa kumpanya po na ito, na mas lalo pong mas magaling, mabait, and mas maging matulungin sa mga tao. Kasi this company is not an ordinary company. Isa po itong kumpanya na may puso, na may purpose sa buhay. And talaga, ako po, imagine at the age of 20 years old, dito ko po nabili yung phone ko na worth 48,000 sa sarili ko pong pera. Hindi po galing po sa pera po ng magulang ko. Dahil po yan sa opportunity. Dito din po ako nakapag-travel sa Luzon, Visayas, Mindanao. And also, palakpakan po natin, next po tayo. Last April lang po, nakapag-travel po tayo sa Boracay. Yun, palakpakan po natin. Noong April po, na-experience ko po makapag-travel sa Boracay. Pagpasensya yung picture ko dyan. Isa po ako sa patunay na kahit kabataan ka, na 20 years old ka pa lang, kaya nyo po makipagsabayan sa mga matatagal na po. Imagine, bago pa lang din po ako sa opportunity po na ginagawa po natin. And I'm already 20 years old. And dati pinapangarap ko lang po ito. Pinapangarap ko na makasakay sa aeroplano. Dati, habang nasa dagat ako that time, naalala ko, nakita ko yung aeroplano. Sabi ko, one day, makakasakay ako sa ganyan. May experience ko yung feeling na parang lumilipad ka. Na talaga makikita mo yung mga nasa lupa, talaga talagang hindi ako makapaniwala na dito ko lang pala siya makukuha sa Ascender International. Imagine, dito ko din po na-experience na makapag-hotel sa 5-star hotel. And may konting kwento lang po ako about sa room po namin. Sa mga acne po, sa mga nakakalam po ng kwento ko, wag pong acne okay? So, before, nung dumating po ako sa 5-star hotel, sa po namin, sa venue po namin, naligo po ako that time. Naligo ako kasi sobrang init, 2:00 po that time. Naligo ako, pumunta ako sa bathroom. Nang on ko po ng shower, sobrang init po. Kala ko po that time, natural lang kasi 2:00 po ng 2:00 ng umaga. So, kala ko mainit talaga siya. And habang tumatagal, nakapagsabon na po ako, habang tumatagal, mas umiinit pa po siya. Hanggang sa dumating na yung point na umuusok na po siya. Okay? That time po, nakapagsabon na po ako. At hindi ko na po kayang tiisin yung init. Dahil hindi ko po alam kung paano i-switch yung shower sa cold kasi iba yung switch nila. Hindi yung obvious na nakikita mo sa Airbnb,
sa mall, parang ganun, hindi siya obvious. Kasi pag pihit ko ganyan, umiinit lalo. Pag pihit ko ulit, hindi talaga. Kaya ang ginawa ko that time, may nakita kong baso. Kala ko doon sila nag-ano, double purpose, shower, tapos heater. Tapos, ang ginawa ko, dahil nakapagsabon na po ako, pumunta pa ako sa inodoro. Alam niyo po yung bidet? Ang ginawa ko po, pumunta pa ako sa inodoro, nakalak naman, wala naman makakalam eh. Umupo ako, nag-bidet po ako. Yun po yung ginawa ko po. Imagine, doon ko lang pala ma-experience, at least na-experience ko siya sa Boracay. Diba, imagine, sino ba naman ako, 20 years old, wala pa po akong experience. Talagang, alam mo yun, every exposure, every first time, ang dami ko pong first time na experience dito sa Ascenta International, na kaya palang makuha at the age of 20 years old. Imagine, wala pong pinipili pong edad. Imagine. And dito ko din po naranasan na mag-enjoy buong araw, tapos, nag-bar hopping, nag-kumain, di ba? Pataas naman mga nakasama sa Boracay, mga party people. Tapos imagine, dito ko po naranasan na matutulog ka na lang, kakain, tapos pagkatapos mo kain, tulog ka ulit, mag-i-enjoy ka, kain na naman. Dito ko po naranasan sa Ascenta International, mas madami yung pagkain kasi sa tao. Abundance talaga. Hindi pala, Ascenta way. Yun! Diba? Next po tayo. Alright, hindi lang po travel yung makukuha niyo po sa company, but also libreng gadget. Di ba nakapili po ako ng iPhone na worth 48,000. Next month po, sa July, bibili po ako ng iPhone 17 Pro Max po at the age of 20 years old. Dahil po sa tulong ng Ascenta International. Kasi libre lang po dito yung gadgets. The moment na sinipagan mo, binigay mo yung best mo, ibibigay din kung ano yung deserve mo. Next po tayo. Alright, palakpakan naman po natin! At the age of 20 years old, last month lang po, nag-check po ako ng worth 164,332 at the age of 20 years old. Imagine, 20 years old ka pa lang, pero kumikita ka na ng almost 200,000 in just 1 month. Imagine, and na-experience ko din po na maging top 8 po ng company at the age of 20 years old. Imagine, sino ba naman po ako? Dati po akong estudyante na ultimo pambili ng notebook, pambili ng charger, pambili ng headset, wala po ako. Pero right now, imagine na kasama po tayo sa ranking na andito, makagagaling. Diba, imagine, sino ba naman ako? Isa lang po ako sa mga katulad po ng mga kabataan po dito na may pangarap lang sa buhay, na sinipagan, inaksyonan yung mga pangarap sa buhay. Kaya ngayon, yung dating pangarap ko, reality ko na po siya ngayon. At hindi lang po dyan nagtatapos. Kasi this month lang po, next po tayo, kumita po ako ng worth 199,638 pesos po. Imagine at the age of 20 years old. 20 years old, 199,638. Sino yung matinong estudyante na 20 years old na kumikita ng 6-figure every month? Imagine, sino magkakaroon? Dito lang yan sa Ascenta International. Dito lang yan. Wala pa akong nakita na 20 years old na kumita ng ganyan sa ganitong industry. So far. Kasi bago lang din po ako. And talaga, imagine, kung nagawa ko po, alam kong kaya nyo din po. Alright. And talaga, imagine ako po dati, kahit ako hindi po ako makapaniwala. Hindi po ako makapaniwala na, uy, may 200,000 pala ako sa DTC ko. Di ba? Pagkagising mo, may 200,000 ka. Ito pa ang malupit. Hindi ko pa ubos yung cheque ko po last month. Ang malupit, may cheque na naman po ako na worth 200,000. Ang lupit talaga sa Ascenta International. Imagine, and ito pa yung pinakamalupit. Next po tayo. Tayo po ang unang pinakabata po na prime partner sa Ascenta International.
At the age of 20 years old, naging prime partner po ng Ascenta International. Sino ba naman po ako? Utal-utal pa po ako magsalita. Bulol pa po ako sa R. Imagine kung nagawa ko po, alam kong kayang-kaya nyo din. Kayang-kaya nyo din. Kayang-kaya nyo. Imagine, kahit din ako, hindi ako makapaniwala. At the age of 20 years old, talagang kaya pala maging prime partner sa Ascenta International. Talagang pag dinesisyonan mo lang talaga yung isang bagay na gusto mo siya makuha, inaksyonan mo, talagang ibibigay din talaga ni Lord kung ano yung gusto mo, kung ano yung deserve mo. Kasi hindi naman niya ibibigay kung hindi mo deserve. And talagang isa lang po ako sa nangarap talaga. Isa lang ako sa lumaban na kahit madaming rejection, wala akong pakialam. Madaming problem, wala akong pakialam. Madaming challenges, wala akong pakialam. Ang isa lang nasa isip ko, lahat ng binibigay sa akin ni Lord na pinagdaraanan ko, preparation lang siya sa mas malaking blessing na ibibigay niya sa akin. And imagine, hindi pa po dyan nagtatapos yung achievement natin. Ito pa po ang pinakamalupit sa lahat. Next po tayo. Ito na po yung first car po natin. At the age of 20 years old, nagkaroon po ng sasakyan dito sa Ascenta International. Palakpakan naman po natin. Grabe. Ang daming, talaga, kaya palang magkaroon ng gano'n dito sa Ascenta International. Imagine, at the age of 20 years old, nagkaroon po ng sasakyan. Hindi po galing sa magulang, kundi dahil po sa opportunity na ginagawa po natin. Nalala ko tuloy, umalis po ako sa Masbate na wala po akong ibang dala. Umalis po ako sa Masbate, iniwan ko yung family ko. Iniwan ko yung kung ano yung meron ako sa Masbate. Talaga, dati naisip ko, wala nang balikan to. Dala ko na lahat ng gamit ko po eh. Isa lang nasa isip ko, baon. Wala akong baon-baon nun. Ang baon ko nun, biskuit or bisko. Pang tawid gutom sa barko. Wala akong ibang baon nun. Ang baon ko lang, lakas ng loob. Nasabi ko yung mga tao na nag-negative sa akin. Yung mga tao na hindi sinuportahan yung gusto ko makuha. Yung mga tao na pinagtawanan ako. Yung mga tao na talagang, alam mo yun, instead na tulungan ka nila, talagang tatakwil ka ba nila? Ang malapit niyan, kasi kapamilya mo pa. Na-experience ko po yun. Yun lang yung baon ko. Pero imagine, malayo pa, pero malayo na. Posible pala na kahit ano man yung background mo, kahit ano man yung pinagmulan mo, kahit bata ka, matanda ka, talagang the moment na sinipagan mo, the moment na binigay mo yung best mo sa gusto mong makuha na pangarap mo, ibibigay at ibibigay din ni Lord yung buhay na deserve mo. Na kung nagawa niya sa buhay ko, alam ko na kayang-kaya din po gawin sa buhay niyo. Yun lang po at ibabalik ko na po sa ating host.